Magandang hapon. Hi, sir. Sir, nung 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging hardest critic ni dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng party niya? Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa korupsyon. Sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Dahil walang pera? Hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Tapos ibuboto natin. Ang talino natin. Ang talino talaga natin. Tinanong lang ako ng media noon na about sa korupsyon. Sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then, sa aking pagkakaalaman, bayan, siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? Kurang pang bansa na number 1. Putang ina mo, Pacquiao. Ikaw, hindi ganyan ang pagkakasabi mo. Diba? Sabi pa ni Pacquiao, hindi ko naman, diba, hindi daw niya criticize ng todo. Bantayan mo yung mga videos mo dati pa. Ang sabi mo nga, ikaw na mismo nagsabi, Marcos, grabing korupsyon. Tapos ngayon, sabi ni Pacquiao, ang mga Marcos daw ang dahilan bakit number 1 dati ang ekonomiya ng Pilipinas. Pacquiao!